Sa puti at pinong buhangin ng Boracay, ginaganap din daw ang Ati-Atihan Festival? Sila ang tinatawag na balik-ati, mga lokal ng isla na nagkukulay ng itim sa katawan. Ginagawa nila ito para maipakilala ang mga katutubong ati na unang nanirahan sa isla. Bersyon nila ito ng Ati-Atihan Festival na ginaganap sa Kalibo Aklan tuwing Enero. Si Javen, tinanghal na kampyon sa individual category ng katatapos lang na Boracay Ati-Atihan Festival. Fourth generation na raw siya sa kanilang pamilya na gumagawa nito. Bro, first question. May tinataguan ka ba? Wala. Wala po. Wala ka namang utang, kahit Wala po. kanino. Ano yung nilalagay mo para umitim yung balat? Yung sinusunog ko po yung ano sir, yung balat ng nyog. Balatan nyo? Yung buko po. Bakit ho kayo naglalagay ng pampaitim sa balat? Panata kasi ng Senior Santo Niño po. Balita ko na normally, di ba, kapag may ati-atihan or festival, normally grupo-grupo yung sumasayaw. Yes po sir. Ikaw, solo. Yes po, solo. Bakit? First time ko pong sumali ng solo competition. Ano yung pumapasok sa isipan mo kapag sumasayaw ka ng matagal, tapos nun mainit pa sa balat? Parang ano lang sir, pagod na masaya kasi inaalay namin sa Senior Santo Niño. Yung nakita ko kasi sa kanila sir, parang ano sila sa Santo Niño talaga. The devotion, we emphasize the faith. Yung celebration, napapakilala siya sa isla, yung start ng festival dito sa island, kasi yung ibang tourist hindi na makapunta ng Kalibo. Kaya dito na lang sila. Paano ba yan, Beros? Champion itong kasama ko! Dahil freestyle naman ang step ng street dance na ito, mukhang uubra na rin ang dance moves ko. Bukod sa Ati-Atihan Festival sa White Beach, may isa pang festival sa Boracay na beach vibe din ang atake. Ginaganap ito sa Puka Beach bilang pagpupugay sa pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga lokal, ang Puka Shell. Highlight ng pagdiriwang ng Puka Shell Festival ang makulay na street dancing. Kaliwat kanan din ang Puka Shell accessories na pwedeng mabili. Si Eileen, 2 dekada nang gumagawa ng mga abubot na mabibili sa isla. 20 years ago, hindi pa ganito kagulo dito, no? Medyo konti pa lang, no? Although, sa kasama ng tao, mas maganda yung benta niyo po ng Puka Shells. Oo. Yun naman talaga yun. Ano namin dito kasi produkto. Oo. Kaya yung nauna namin na nabinta sa sita. Saan niyo po nakukuha yung puka? Andyan na. Huwag niyo po sabihin Puka Beach. Kasi yung Puka Beach, dala talaga. Madami po talaga. Oo. Pag ang lalo, kung malakas ang along, hukay kasi. Oo. Doon yan ang malakas na marami. Dahil dyan, gawa tayo ng world-class accessory na gawa sa Puka Shell. Ehem! Ito na sa totoo lang, sa biyahe, kapag gumagawa ako ng arts and crafts, pinagtatawanan nila ako dahil wala ako talaga alam. Pero feeling ko, dahil magaling kang teacher, matuturuan niyo po akong gumawa ng, ano ba bang ginagawa niyo? Ang clip. Angklet. Ayan, mas maliit, mas simple yata. So, 3 po yan. Isa lang pa, tapos 3 buhol. Nawala na po ako. Ganyan. Sige po. Dapat 2 pa. 2 pa. Ay, nako self, kaya mo yan. Yeah! Okay. Yan. Ikot. Hindi, wag mo. Ay, hindi ko ikot. Dito pa lang. Dito lang, dito. Hanggang dito lang. Matapos ang ilang ikot sa silulid at sita ni Eileen, Yan! Yes! Okay. So hawak dito. Buhol. Ito na, pinapasok na yung buong kamay ko. Para sure. Ito.
30 minutes na tayo, Nay. Ang angklat na nagawa ko, mukhang pangdaliri lang. Ayon kay Eileen, ang gitna at labas ng bahagi ng shell ang madalas ginagamit na pendant sa puka accessories. Yung mga turista, yung gustong-gusto niyang bumili ng puka shell. Kasi yung puka shell nagpasikat dito sa Puka Beach. Mula na ako nagtinda, yun ang binibenta namin. Depende sa sa klase ng puka shell na pag may maliit mas mahal. Yung malalaki mas mura. Yung necklace ng malaki is 1,000. Tapos yung maliliit is 3,000. Ano, nabitin ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!